Si Pawen po isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Kaklase ko siya nung first year high school ako tapos, naging basketball coach ko rin siya tsaka talagang isa sa mga kapatid ko ng maitatawag. So, simulan na kaagad tayo sa unang tanong. Ah, Pinakakilala kita bilang basketball player. So, kung yun nga, lagi kong tinatanong sa mga guest ko is kung yung ibang tao merong perception kung sino ka, para sa'yo, sino ka? Formless. Formless ka. Like water? Yes, sir. Kumbaga, si Pawan, Mm. hindi ako yun eh. Mm. Si Pawan, maraming yun nga, yung Pawan the player, Pawan the coach, the son, Mm. the shaman. Pawan So, the Shaman, maraming Pawan. Tsaka, maraming rin yun eh, version. Kunyari, yung Pawan the basketball player, baka yung nakilala nung tao na yun, version 2 ko na basketball player, pero ngayon version 8 na. So, di niya talaga ako kilala. Mm. Yung as a coach, baka version 3, ngayon version 10 na. Uy, ako nakilala ko diyan version 1. Anong version Version yun? 1. Version 1, di ba? So, kumbaga, hindi ka talaga kilala ng tao eh. Everyday, nag-evolve ka eh. Mm. So, yun yung, si Pawan, siguro siya yung, he can do anything he wants. Formless. Kumbaga kung saan mo ilalagay yung utak mo, kaya mong gawin. Gandang sagot. So, pero punta tayo sa basketball kasi ito yung medyo topic natin ngayon. Pero lalabas pa tayo dito. Sa pagbabasketball naman, kasi napakagaling mo maglaro eh. Sino yung hero mo talaga sa basketball na may tuturing? O kahit heroes. Ang tinitignan ko sa basketball lagi, yung mindset. So, ang hero ko doon, si Michael Jordan, Kobe, yung top 2 na yun, talagang yung work ethic nila, gustong gusto ko. Hindi lang kasi sa basketball eh, ma-apply mo sa life talaga. Mm. Yun din yung naging tulong sa akin ng basketball eh. Yung discipline. Kumbaga yung basketball, kaya ako siya, may sineset akong goal. Mm. Siguro kung walang basketball, wala eh, hindi mo ayusin yung kain. Ako kumbaga, kung ano-ano yung kain ko, tulog ko kahit anong oras, workout, pag trip na lang. Pero dahil kunyari, biglang may liga next month, next 2 months, ayan na, yung tulog ko, consistent, yung kain, yung workout, yung biglang yung ako mismo, na-impluwensya, na gumaganda yung katawan ko, yung kain ko, yung isip ko, lumalakas ako. So, yung ibang aspects na dadamay ng buhay. Kumbaga para bang yung epekto ng basketball sa'yo sobrang holistic na kahit sa mga aspect na hindi na directly related sa basketball, Mm. pinagtutuunan mo ng pansin, no? Ayun nga yung napansin ko, kahit nag-meditate ka rin, di ba? Mm. Oo, laking bagay. Pero yun nga, sa basketball, alam natin, o kahit sa anumang sports or kahit anong mga skill, napaka-importante ng coaching. Tapos ikaw bilang isa kang basketball coach din, sa istorya mo naman, sino naman yung mga unang naging coach mo? Sino unang-unang naging coach mo sa basketball? Yung nagturo talaga sa akin, una is kaka-observe lang din eh. Observe. Mga lang din, mga idol sa barangay. Ayun nga, one time, kasi hindi ko talaga alam yung basketball noon dati. Laro ko volleyball. Mas nauna ka nag-volleyball. Pero sakto lang, parang may bola lang ka sa bahay, tas pader kalaro ko. Tas pag intrams, yun yung sasalihan ko. May lumipat kami ng bahay sa harap, basketball court. Mm. Tapos, wala, laro ko lang nung bike ka doon. Tapos sa basketball court kasi may stage. Mm. So, Oo, yun. kadalasan yung pagka barangay ko at may stage. So, habang may mga naglalaro doon, di ko talaga alaman yung basketball eh. Alam ko lang yung court, yung game mismo, yung sport. Pero yung paano yun. So, laro ko lang doon mga luksong baka, tumbang preso, ganun. Ang weird nga kasi,
Ako lang yung ano dun eh, hindi Pinoy. Parang ang Oo. weird, tas ganun yung laro mo. One time yun, 9 lang yung bata dun sa court, yung nagbabasketball. Tas sinali nila ako, nakaupo lang ako dun eh. Parang, oy, sali ka dito. Di, sige, nag-G ako. Tapos, ayun na nga, wala talaga akong alam. Di ko alam anong ginagawa ko nun. Sinasabi pa sa akin, hanap ka libre. Tapos di ko maintindihan. Kaya, yun yung natandaan ko talaga kasi akala ko lilibre ko sila. Di talaga, tumatak talaga yun sa isip ko. Ice tubig. Di ko alam, tas unti-unti na-curious ako. Pero nag-enjoy ako nun, di ko alam ba't ako nag-enjoy, di ko nga alam nangyari nun eh. Sabi ko, ayos to ah. Tsaka okay kami ah, 10 kami nandun, nag-uusap-usap, ayos ah. Tapos yun, nagpabili akong bola, naray ko mag-bordering, paano ba yung ginagawa nila. Hanggang unti-unti natuto, nanood ako ng liga, may naging idol ako doon. Tapos kinabukasan, gagayahin ko yung mga ginawa niya, kaso di ko talaga magaya ng time na yun. Sabay, nung nalalaman niya, na-idol ko siya, magbibigay-bigay ng tips. Mga ganun-ganun lang, pasa-pasa. Sino? Naalala mo pa yung pangalan nun? Si, ano yun eh, Krong. Krong, shout out. Shout out. Tawag dito. Talaga ibig sabihin, nung unang-unang larong sinubukan mong maglaro, nagkaroon ka na kagad ng epiphany na parang, ay, sarap na ito. Gusto kong gawin buong buhay ito. O hindi pa naman ganun. Hindi pa. Parang ang sarap lang ano to, parang ano, siguro yung moment na yun, yung wala kang iniisip. Biglang, hindi mo alam yun yung, ano ka na nun eh, meditative ka na nun. Well, yun ang masaya sa sports talaga. Parang, lagi ano yun, parang ayos ah. Tas one time, siguro bago pa yun, may nangyari ka sa school eh. Nag-ano lang kami, agawan bola. Walang dribble. Oo. Pasa, takbo, Gets. takbo. Parang yung ganun lang na movement na yun, nag-enjoy ako. Parang rugby. Oo, parang ganun. Oo. Tas siguro, ewan ko, hilig ko yung parang ganun. Doon siguro na-develop. Sakto, nasali ako doon sa ano. Ayun na, curious ako. Training. Sali ng liga.